Hindi lang impeachment ang pinatay sa 19th Congress, pati na rin ang wage hike bill. At gaya sa impeachment, nagkakagirian din ang Senado at Kamara. Yan ang agenda report ng ating Mojo, Joan Manalo. Walang aasahang dagdag sa sahod ang manggagawang Pilipino. Nag-adjourn sinadiya na kasi ang 19th Congress nang hindi inaksyonan ng Senado at Kamara ang kani-kanilang version ng legislated wage hike bill. Walang ratipikasyong naganap sa huling session kagabi dahil walang bumigay alinman sa Senado at Kamara na i-adopt na lang ang version ng isa. Sa unang version ng Senado, aprobado ang 100 peso wage hike, 200 pesos naman ang sa Kamara. At dahil wala ngang ratipikasyon, wala ring bicameral conference committee to reconcile the House and Senate versions. Ibig sabihin nito, walang pipirmahan si PBBM na para sana sa bagong legislated wage hike. Senado ang sinisisi ngayon ng Kamara dahil binabarya raw nito ang mga manggagawa. Let's not sugarcoat it. The Senate killed the 200 peso wage hike bill. Last night was the final session of the 19th Congress. No BICA, no compromise, no wage hike. And the reason is simple. Ayaw ng Senado makipag-usap. Ang gusto nila, tanggapin na lang ng tao ang 100 pesos nila. Bakit? Dagdag pa niya, matagal nang handa ang House Bicameral Conference para makipagpulong at i-reconcile ang dalawang bersyon ng panukalang batas. Tumaas ang kilay ng mga BICA conference namin nung tanungin kung ano ang nangyari. They were ready to sit down. They were ready to defend the 200 peso proposal and fight for labor, only to find out that the Senate had no intention of meeting at all. Nagsumite ang Kamara ng bicameral panel ilang araw matapos nilang inaprubahan ang kanilang bersyon ng wage hike bill. Pero ang Senado umano, bisperas na ng sinadiye pinangalanan ang kanilang conference. We were ready to deliberate. We came in good faith. But what the Senate gave us was a take it or leave it ultimatum. Wala silang balak makipag-usap. Ang gusto nila, susunod lang kami sa gusto nila. Hindi ito pagkukulang ng Kamara. Ginawa namin ang aming trabaho. Pero ang Senado, iniwan sa ere ang manggagawa. Kinundi na rin ng ilang kongresista ang naging resulta ng panukalang batas. Ayon kay Gabriela Women's Party Representative Arlene Brosas na isa sa authors ng wage hike bill, naging matigas daw ang posisyon ng Senado sa kanilang bersyon. Dahilan kung bakit nagka-deadlock ang proseso. Tila hindi rin daw talaga interesado ang Senado na idaan sa BICAM ang panukalang batas. Binanatan din ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro ang Senado. Hindi raw ang mamamayang Pilipino ang pinagsisilbihan ng mga senador sa ginawa nilang pagdedma sa wage increase. Malaking insulto naman sa mga manggagawa ang 100 peso hike proposal ng Senado para kay Representative-elect Antonio Tino. Bagamat hindi na-ratify ang wage hike bill ngayong 19th Congress, nanindigan pa rin ang Kamara na ipagpapatuloy nila ang laban dahil hindi raw barya ang kailangan ng mga manggagawa, kundi sahod na makatao at makatarungan. Para sa agenda, Joan Manalo, Billionario News Channel.